Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami ang mga kilala nating mga speakers, ulama, duat sa social media man o hindi sa social media. At madalas sa atin ang mga kumukuha ng kaalaman, nagkakalap ng kaalaman, madalas sa atin ay nakabase lamang sa kung sino ang kinukunan natin ng kaalaman, hindi sa kung ano ang kanyang sinasabi o kung ano ang tinatawag na laman o dalil ng kanyang sinasabi. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa aking sarili, ganun na rin sa inyo. Ang bagay na adamut ta'assub bil ashkhas, yung tinatawag na huwag tayong maging panatiko sa mga tao o personalidad. Bakit? Dahil dito nagkakaroon ng kasiraan at kaligawan ang karamihan. Dahil sa pagiging mutaassib o pagiging panatiko sa mga tao at hindi sa dalil o sa basihan. Ang iba naman, iniintindi naman nila ang dalil sa kanilang sariling kuro-kuro at opinyon. At hindi naman sila magtitiwala sa mga scholar na sa ayon sa kanila ay hindi ito mga rabbani o hindi ito mga makadiyos na mga scholar, bagkos sila ay sumusunod sa kanilang kapritsyo lamang. So gusto natin ang motive o tinatawag na paninindigan na nasa tamang timbangan, na siyang paninindigan ng tinatawag ng mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ano itong paninindigan na ito? Na huwag nating iuugnay ang hak o ang katotohanan sa mga tao. Subalit, nakikilala natin o makikilala natin ang hak o katotohanan at makikilala natin ang mga tagadala nito. Nangyari ito sa giyera na kung tawagin ay Waq'atul Jamal. Nangyari ito sa Waq'atul Jamal, yung panahon na nagkaroon ng fitna ang pagitan ng mga sahaba. Kalugdan nawa silang lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Grupo ni Ali karramallahu wajhahu at grupo ni Aisha radiyallahu anha. Isang beses nagtanong sa kanya si Al-Harith ibn Hawt al-Laythi. Tinanong niya si Ali ibn Abi Talib sa kasagsagan ng giyera na yon, na kung saan ay namatay o nasyahid si Zubair ibn al-Awam, si Talha ibn Ubaidillah. At sinabi niya sa kanya, qala Al-Harith, sinabi niya ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, sinabi niya, atadhunnu ya Amir al-Mu'minin. Sabi niya, o leader ng mga mananampalataya, sa tingin mo ba, sa hinala mo ba na si Talha at si Zubair ay nasa kaligawan, samantalang sila ay binalitaan na ni Allah, ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito pa lang sa mundo, na sila ay mag-aangkin o magiging mga mananahan sa paraiso. Sila yung tinatawag na al-ashratul mubashirin bil jannah. Kasama sila doon sa 10 binalitaan ni Allah sa pamamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapasok sa jannah. At sinabi ni Ali radiyallahu ta'ala anhu, sinabi niya, ya Harith, o Harith, innahu lamalbusun alik. Mukhang hindi mo yata naunawaan o parang natakpan ang katotohanan sa iyo. Sinabi niya, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Ang katotohanan ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga tao. Wa innama yu'rafu ar-rijalu bilhaq. Bagkos ang mga tao, ang mga ulama, ang mga scholar ay nakikilala sa pamamagitan ng katotohanan. Fa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kaya't kilalanin mo ang katotohanan at makikilala mo ang mga tagadala nito. Wallahi da'un al-udal. Sumpa kay Allah, ang pinakamasakit o pinakalaganap na malubhang sakit natin, annana na'rif al-haqqa birrijal, na kinikilala natin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga personalidad. Wala na'rifur rijala bilhaq, at hindi natin kinikilala ang mga personalidad sa kategorya ng katotohanan. Mga kapatid, ito ay napaka mahiwaga na klase ng salita o sagot ni Ali radiyallahu anhu, to the extent na ang mga ulama nagsipi sila ng mga kitab at mga muhadarat, mga libro at mga simposya
patungkol dito. Kasama na sina Sheikh Uthaymin, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz, lahat sila ng mga scholar ng mga Salafiyun, ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Dahil sa necessity, matinding pangangailangan na dapat itong i-emphasize sa mga tao na lahat ng mga tao nagkakamali at tumatama. Maliban na lamang sa sino? Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin maliban na lamang sa dalil. Nangangahulugan na kapag relihiyon na natin ang pinag-uusapan, kinakailangan pupunta tayo sa dalil, pupunta tayo sa Quran, sa hadith, sa qiyasus sahih, sa ijma', pupunta tayo doon. O hindi kaya meron bang athar o kaul ng mga sahaba na ginawa nila ito, explanation ng mga fuqaha o ng mga usuliyon, ng mga jurist. Huwag tayong padalos-dalos pagdating sa ating din. Na kesyo sinabi na nito ni Fulan, kukunin na natin. Halimbawa, sinabi ni Fulan ng isang kilala na speaker o personalidad na sasabihin niya, okay lang tayong makipag-exchange gift sa mga kufar sa panahon ng Pasko o hindi kayo makisali sa kanilang mga Christmas halimbawa o sa mga pista nila at sasabihin, bakit po ito ginagawa? Tatanungin sa iyo, bakit po ito ginawa? Ano ang dalil mo? Sasabihin niya, ang personalidad na yon, ang Sheikh Fulani na yon. La. Tandaan niyo po kapatid, nabanggit din niya ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kitab na Iqtida'us Siratal Mustaqim, Mukhalafatu Ahlil Jahim, nabanggit niya doon, man ittaba'a shaykhahu. Ibig sabihin, sino man ang sumunod sa kanyang sheikh blindly, bulag na pagsunod, ay kung ipapasok man hushira ma'ahu finnar ma'a shaykhihi. Ibig sabihin, hushira finnari ma'a shaykhihi yawmal qiyamah, siya ay ipapasok din o isasama kasama ang kanyang sheikh o iniidolong personalidad na yon sa impyerno kung maimpyerno man ang sheikh na yon, wal iyadhu billah. So ito'y napakatindi mga kapatid. At the same time, wag naman yung wala na tayong sheikh na susundin, wala na tayong alim na pakikinggan. Kasi narinig natin na yung pala yung mapanganib, so wag na tayong makinig sa mga ulama, mag-research na lang tayo ng sa atin. La. At the same time mga kapatid, mali din itong isang edge na ito o isang grupo na ito na nagsasabing mag-research na lang ng sa atin kasi baka maligaw tayo sa mga ulama sa ngayon. La. Paano natin ma-discern kung sino ang nasa tama at sino nasa mali? Sa dalil na kanilang sinasabi. Kung ang dalil na yun ay aayon sa kanilang sinasabi at tinuturo, yun ay nasa katotohanan. Subalit kung hindi naman, ay nasa kaligawan sila. Inshallah, sa mga susunod pa nating videos, nais nating ipaliwanag sa inyo kung paano natin makikilala ang mga ahlul haq, ano ang mga sifat o katangian ng mga ulama, duat na nasa haq o nasa katotohanan upang makasunod tayo doon at hindi tayo maging mga blind followers. Nawa ay ilayo tayo ni Allah Ta'ala sa fanatisismo, ilayo niya tayo sa tinatawag na blind following, sumunod tayo sa sinabi ni Allah at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa pangunawa ng mga salafus salih. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.